araw this day, I will quit social media for 30 days. Bakit? Ganito kasi. Social media is addictive na parang yosi, alcohol at drugs. Dahil ang notification, likes and followers ay nakapag-release din ng dopamine sa mga utak natin. Kaya na-addict tayo sa ganung pakiramdam. Isa ako sa milyon-milyon na tao sa mundo na addict sa social media. Hindi Ako addict? Sinong addict? Patay mo yan. At napansin ko na sinisira din ito unti-unti yung mental health ko. At madalas parang hindi ako present sa reality dahil sa madalas na pag-check ko sa mga social sites. At ayon sa phone screen time ko, halos 6 hours a day na consume ko sa paggamit lang ng phone. Total in a week, 42 hours. It means halos 2 araw yung inaaksaya ko sa paggamit lang ng social sites. Kaya napagdesisyonan ko na mag-quit sa social media for 30 days. To find peace, balance, and fall in love again with my life. So ang plano is... Teka lang. I-delete ko na lahat ng social media apps ko sa phone. Tulad ng Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at Tinder. Ang ititira ko lang Messenger for work purposes only. At sa PC ko naman, ibaban ko naman yung mga social media sites gamit ang Cold Turkey app. At sabi dito, ito daw ang toughest website blocker. So for now on, no more scrolling sa Facebook, no more funny videos sa TikTok, wala nang swipe left, swipe right sa Tinder, at wala na din pictures ng mga sexy girls sa IG. Grabe. Ay. Sa unang araw, pinilit ko gumising ng 5:30 AM para makapag-jogging. Dahil beneficial talaga ang pagtakbo sa umaga. It helps para mas maging active tayo sa buong araw. Plus, nakatulong din siya sa ating mental health. Kasi parang meditation na din siya eh. You only focus on yourself at sa paghinga mo. Pero bukod pa doon, sinubukan ko din yung actual meditation. Bago lang ako dito and let's see kung anong magiging benefits nito sa loob ng 1 buwan. Pagtapos ng morning routine, proceed naman ako sa trabaho at dito ko na-encounter yung first challenge. Ay, may problema. Kailangan ko mag-access sa YouTube kasi may mga kulang ako na clips na kailangan ilagay dito. Sabi sa akin ni Adam, i-download ko lang daw sa YouTube. Ang problema, nakablock na sa akin yung YouTube dito sa PC ko. Naisip ko na lang, makiki-download na lang ako sa laptop ng utol ko. Kinagabihan naman, bumisita dito sa bahay yung mga relatives namin. At dito, na-enjoy ko yung first conversation ko na hindi distracted ng social media. Pero nung mag-isa lang ako sa kwarto at wala na akong ginagawa, dito ko nararamdaman yung pagkikrave ko sa social media. Dahil panay-tingin ko sa phone ng ilang ulit eh. Sumunod na mga araw, nilist down ko na kung ano yung mga gusto kong ma-achieve for 1 month nang walang social media distraction. Pagkatapos nun, sinimulan ko na sa pag-aayos ng kwarto. Nung maayos ko na, nakitambay naman ako kay Adam. At nagkwentuhan lang kami ng mga future plan namin para sa YouTube. Sinubukan ko din magsulat ng sariling kanta dahil may binubuo kaming indie pop band ngayon. At isa to sa atupagin ko for the whole month dahil plano namin mag-release ng EP album, Nax. This for you, baby. Day 7 and check out my phone screen time. From 6 hours, 7 minutes na lang. Hindi ko talaga masyado nagagamit yung phone ko ngayon. At sa isang araw, 1 beses na lang ako nagcha-charge, di katulad noon. Ang nakakatuwang struggle ko lang this week is yung reflex ng katawan ko. Ugali ko kasi tuwing magbubukas ako ng PC, matik yan, bubuksan ko yung Facebook eh. Ngayon, ilang beses ko nagagawa yun, tapos ma-realize ko, naka-block pala sa akin yung site. Nag-a-adjust pa din talaga yung katawan ko ngayon. Pero meron pa tayong 3 weeks and let's see kung ano pang mangyayari sa mga susunod na linggo. And excited na ako. Let's go! Sa pangalawang linggo, napansin ko parang ang bilis ko sobrang maburyo. Buong akala ko, hindi ko nahanap-hanapin pa mag-social media eh. Pero dito ko naramdaman yung sobrang paghahanap dito. May ilang beses nga na tinangka ko uli download yung Facebook app eh. Dahil parang namimiss ko na talaga to. Katulad ng pagkamiss ko sa ex ko. Just lang. Walang ganun. Balik tayo. Umabot nga ako sa point na sa sobrang bored ko, kinulayan ko yung buko ng blue. Tapos 1 oras na nakalipas, initiman ko din. Ganun lang ako ka-bored. At nalaman ko na kung sa ibang bisyo merong withdrawals, ganun din pala pag addict ka sa social media. May relapse din. Dahil ayon sa isang doktor sa Australia, isa tong naramdaman ko sa symptoms ng withdrawals at mood swing din. Dahil may mga oras na sobrang down na down talaga yung pakiramdam ko. Pero buti na lang, nandiyan yung family ko.
At na-realize ko na mas masarap pala mag-bonding sa pagkainan pag walang social media distraction. Nakapagkamustahan kayo ng mga buhay-buhay nyo. Kaya I think I still finish strong this week and meron tayong goal, di ba? Peace, balance, and fall in love again with my life. Parang nasa talk show dito sa pinagkakapuan ko. Kaya subscribe na! So, nandito tayo sa Tagalog Fishing Village at magtatanong-tanong tayo sa mga tao ngayon kung kaya ba lang hindi mag-social media sa loob ng isang buwan. Kaya, tara na! Gumagabi na! At anong pangalan mo? Riley. Riley. Trixie. Sige, boss. Jim Valerano mo po? You know? Leto. Mark po. Arjan po. Tol, sa tingin mo sa isang araw, ilang oras ka gumagamit ng social media? 24 oras. 24 oras. 20 hours? 20 hours. Siguro 12 hours. So ngayon, all day siguro. Mga 12 hours na. Mga ano po, 12 hours. 12 hours. 6 to 6 din ng gabi po. Tingin mo, Tol, sa isang buwan, kaya mo bang hindi mag-social media? Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Bakit? May jowa ako eh. Sana all may jowa. Oo. Kaya mo. Oo. Bakit wala man jowa? Wala. Ay, hindi. Di ako mabubuhay. Kaya naman kung basta may pagkakabalaan. Hindi po. Bakit? Wala. Mga chicks. Hindi po. Bakit naman? Kasi mawalan ng communication sa friends. Sa bagay. Hindi ba pwede yung pupunta mo sila na lang ng ano? Mahal pa masahe ko yan. Ngayon, lalo nga pandemic, no? Kaya naman po. Yun. Yun na yun. Appear na lang. Salamat, Tol. Pau-adventure, Tol, sa YouTube. So, nahingi na natin yung mga opinion nila. At kung kayo naman ang tatanungin, kayo bang hindi mag-social media sa loob ng 30 days? Comment down below. So, it's our 21st day na walang social media at November 21. And it's my birthday, 23rd birthday. Medyo tempting lang ngayon na gumamit ng Facebook dahil alam niyo naman pag birthday niyo, 'di ba? Ang dami bumabati sa Facebook niyo and baka ex-boy natin ako. Pero may bumabati na naman sa akin ngayon sa Messenger and iilan-ilan lang sila pero that's okay. Ayun lang, I will enjoy this day. Kinagabihan naman, nag-dinner naman kami ng family ko sa Antipolo. At pagka-uwi, syempre di pwedeng mawala ang inuman kasama ang barkada. Padre Pio lang tayo. May account na to. Talungin mo, boss. Bago makadating si Fritz sa Baguio, may account ka na. Ganun. Sa huling linggo, nakipagkita lang ako sa mga kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakakasama. At I spend more time sa family ko. This week, pakiramdam ko bagong tao na uli ako eh. At na-realize ko na social media is fun and entertaining. Pero may kasabihan nga, lahat ng sobra masama. At pwede din itong makasira ng relasyon, pati na din ng mental health mo. Yes, sir! Finally! It's our 30th day and pakiramdam ko ngayon, marami na nagbago sa akin. Lalo na sa perspektibo ko sa buhay. Siguro sa mga nakapanood na nung vlog natin few months ago, yung tungkol sa depression, alam niyo naman siguro yung mga pinagdaanan ko this past 2 years. Lalo na yung nawala yung airmat ko. Pero I'm not saying I'm 100% heal. Baka sabihin nyo, Oo naman, isang buwan lang may nangyari na kaagad. Eh, hindi ka nga makamove on sa ex mo. just lang. Siguro tingin ko mga 75% to 80% yung naging progress ko dito. Sana naramdaman nyo rin yun. At yung 30% na natitira, yun yung tatrabahuin pa natin sa mga susunod na araw. Dahil katulad sa buhay, hindi naman lahat kagad makukuha natin eh. It takes time. At alam nyo, sa halos 2 taon na feeling ko, puros palpak na lang yung mga naging decision ko. Tingin ko, ito yung parang pinakatamang decision na ginawa ko sa buong buhay ko ngayon. At sana maging proud sa akin si Ermat doon, kahit ando na siya. Love you, ma. Miss you. At ngayon na kahit pwede na ako mag-social media uli, parang hindi ko na siya nami-miss. Kahit nga siguro 2 buwan o 6 months na hindi ako mag-social media, okay lang eh. Kasi mas marami ako nagagawa talaga ngayon, promise.
Pero kailangan ko lang talagang bumalik kasi dito ako sa social media talaga mas nakakuha ng mas maraming kliyente sa video editing. Kasi nabawasan talaga yung kliyente ko. Pero buti na naka-jackpot ako sa isang kliyente ko na malaking fast food chain. Kaya kahit paano hindi ako na-short ngayong buwan. Hindi matutumbasan ng kahit anong pera yung peace na nahanap ko talaga ngayon. Promise. Hindi kayo maniniwala sa nararamdaman ko ngayon kasi hindi nyo na-experience. Kaya I'm challenging you na gawin nyo rin tong 30 days na no social media. Dahil alam ko, kailangan nyo rin to ngayon. Dahil since pandemic start, masyado tayong nababad na sa social media. At sa sobra-sobrang information na nakukuha natin dito, minsan nakakasama na to sa mental health natin. At masyado tayong napipressure sa buhay. Kaya try nyo rin. Parang ang gaan ng pakiramdam ko. Walang pressure. At meron din pala akong gustong i-challenge personally. Yung tropa ko na si Adam Alejo. Tol, I challenging you for 30 days no social media. Lagi tayo nakapagkwentuhan, tol. At alam ko, kailangan mo din to ngayon. And yun lang. One time nga inattempt ko na talagang mag-quit sa SOCMED nun pero bigla nag-pop up yung notification ko. Addict ka. Siyempre, kinuha ko agad yung phone ko na ganyan. Tapos binuksan kong ganun. Tapos scroll. Di ko na mamalayan. Mahal na pala kita. Shit. Sana tayo pa rin